sa mga taga-Butuan, mayag na Timprano sa mga taga-Cuyo, Palawan. Good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid saan mang panig ng mundo dito sa studio. Ito ang Face to Face with Ate Kuring. At handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, gustong mag-ampon? Alamin ang tamang proseso ng legal adoption kasama si NACC Executive Director Attorney Gabby Concepcion. Sa talentadong Pinay, kamisis na hawak ang beat, magpapasiklab ng talento sa beatboxing. At sa ihain na yan, pinangat na bangus ibibida sa kusina ni Kiri Chef Kusinero. All these and more sa Face to Face with Ate Kuring. Naku, wala siyang takot magbigay ng Guess Who, Besh. Dahil verified ng kanyang source, ang Marites ng Barangay, Laila Chicadora. May resibo pa. Good morning, Ate Kuring! Eto na. Yes, ano na? Kung guess mo, Besh, si Ate Girl Actress gusto na makipagbalikan sa kanyang ex-actor-boyfriend. Ex na ha. Oh, Kaya bakit hindi na daw? pwede kasi parehas na silang may asawa. Oh, hahabol-habol ngayon si ex-girlfriend actress kay ex-boyfriend actress na may asawa na. Parehas sila may asawa. Oh, inaalam pa ni ate girl mo kung nasaan si kuya mo. Para nga naman, accidentally, uy, andito ka rin pala. Best in acting talaga, di ba? Pero pareho silang may asawa. Parehas na silang may asawa. Kaya lang si ate girl mukhang hindi na talaga nagkakaigihan with the husbandry. So Okay. ngayon, naisip niya siguro na kung ano kaya what if ang buhay ko siya na lang talaga yung napangasawa ko. Kaya hahabol-habol ngayon. Eh di alam ni tunay na asawa ang plano. O di syempre, nung nakita niya yung ex-girlfriend, hinawakan niya ang kamay at nilingkis-lingkisan niya, hinalik-halikan niya sa harapan, pinupog niya ng halik yung kanyang asawa. Oh, hindi ba? Para ipamukha kay ex na, huy, day, hindi tayo third party dito. Akin lang siya. Sorry ka na. Yun ang gusto ng lalaki. Eh, di syempre, dun sa pinakasalan niya. Yun Buti naman nga, pala. may loyalty. Oo. Very good. O, di ba? Nakakahiya yung gano'n, ano? O, di ba? Lala. Dapat kung hahabol ka, alam mong mabibingwit mo. Pero kung may asawa na, wag na girl. Correct. Tsaka, Di ba? kasal ka ni, di ba? Yan na nga. Okay, hindi pa raw siya handang maging magulang. Kaya ibang klaseng adoption o pag-aampon ang sumasagi sa isip niya. Ano kaya yon ang poging tambay ng barangay natin, Ryle Santiago? Good morning, po! At ko rin nahirapan ako pumunta dito ngayon kasi kahit na maaraw na, baha pa rin ba sa inyo? Baha pa rin. At ko rin mahirap. Oo, ganun talaga. Mabagal. Sabi nga, kailangan talaga ng isang master plan. Ang Oo. lumalabas po kasi leche plan eh. Oo nga. Kung hindi leche plan, si Master Gao. Uy, Hindi masarap ba? yun. Masarap Pogi yun. pa. Yun pa pwedeng mangyari. Okay, si Pera Godmother naman kaya, ayan, gutom, kakalipad, at may nakilalang street food vendor na volunteer teacher pa para sa mga batang may special needs. The Serve Matiyayaan ng 5K for You. Nakita ko pumipitik-pitik na mga damit dito. O, kamusta po? Saan mo gagamitin yan? Wala na akong masuot. Kasi nga, laging baha, laging basa. O, mahilig ka bumili sa mga jukay-jukay din. Oo, sige. Alam mo, meron akong alam na lugar na pupuntahan mo. Saan? Oh, sige. Thank you. May sarili ng laban si Justin sa buhay pero sa halip na magpatalo sa mga pinagdaraanan niya, pinili niyang maging sandala ng mga batang may kapansanan. Hello, Justin! Ako ang iyong Pera Godmother. Ikwento mo nga sa akin kung anong ginagawa mo dito. Ako po ay isang therapy technician dito po sa A-Care Therapy Center. Paano ka naman nagsimula na tumulong sa mga batang nangangailangan din, may mga special needs? Para po makatulong din po sa kapwa ko may kapansanan, lalo na sa mga bata. Tsaka sa mga magulang po, para po kasi libreng serbisyo din po ito. Ano naman yung gusto mong maramdaman ng mga batang yan kapag sila ay nasa pangangalaga mo? So kung maramdaman po nila na safe sila, na magiging masaya
masaya sila habang nag-activity kami. Pero bago nito, matagal ding naghahanap buhay si Justin bilang street food vendor na gusto niya pa ring ipagpatuloy para sa kanyang nanay. At habang lumalaki, hindi lang trabaho ang kinakailangan niyang harapin, kundi pati pangungutya dahil sa kanyang kondisyon. Meron kang disability. Ano ba yung naging journey mo? Actually po, mahirap talaga kasi lagi pong binubuli sa school nung nag-aaral ako. Hindi ako nakikisalamuha kasi nga madalas po akong tuksohin. Pero habang lumalaki po ako, narealize ko po na bigay ito ni God din, pagkakahiya. Doon nagsimulang magbago ang pananaw ni Justin sa sarili. Wala naman po tayong choice kundi lumaban eh. Kaya po, hindi po susuko ganun. Anong nagpapalakas ng loob mo? Yung family po, yung mga nagmamahal po sa akin, yung mga nagtitiwala po sa akin. Kaya naman, handang-handa nang pakilala ka ng iyong Pera Godmother kay Ate Kuring. Iwan mo na nga yung mga yan dito, dadalhin kita sa studio. Let's go! Let's go! Pera Godmother, yoo-hoo! Where are you? I'm here, Ate Coring! Welcome to Justin, dali pasok ka! Kasama ko si Justin, Ate Coring, nakita ko doon sa isang center at nagtuturo siya sa mga batang may autism. Ayun. Magandang umaga po, Ate Coring. Nakakakita naman yung kaliwa mong mata. Medyo po. Kunti na lang. Okay. Anong nangyari? Pinanganak ka bang ganyan, Justin? Opo, inborn po, Ate Coring. Inborn. Pero nakakakita, naku, kailangan mapreserba mo na yung kaliwa mo. Ito po kasi, wala na po talaga siya. Pero ito po, nagkaroon po siya ng cataract po. Bali, kailangan daw pong operahan po kasi kumapal. Okay. So ngayon, kailangan mo magpa-opera. Opo, kasi po may tendency po na maging totally blind po pag hindi po naoperahan. Kaya nga, so may pang-opera ka naman. Sa ngayon po, wala po po. Pero kailangan maagaran yan, di ba? Opo, opo, Ate Coring. Oo, kumakapal hanggang sa mawala na yung paningin mo. Kaya pa-o-opera ka na lang namin. Oh, maraming salamat po. Maraming salamat po, Ate Coring. Manlilimos pa tayo. Hintayin mo lang ng konti. Manlilimos pa ako kung sino pwede mag-opera sa'yo ng libre. Hindi ba? Maraming salamat po, Ate Coring. Alam mo, Ate Coring, nakakagawa siya kasi despite na ganyan yung kalagayan niya, nag-charity siya para turuan yung mga batang may autism para daw hindi mabuli tulad ng naranasan niya nung lumalaki siya. Binubuli ka dati. Yes po, Ate Coring. Oo. Bakit mo naisip na yung mga autistic na bata ang turuan mo? Siguro po, madalas po, nakakaranas din sila ng pambubuli. Katulad ko, kumbaga, ayoko pong maano din nila yun, maranasan nila, no? So, gusto ko rin po na maging independent sila. Pasensya ka na dito sa aming 5K for you! Thank you po, Ate Coring. Malaking bagay po yun po. Maraming salamat po. Malaking bagay yung pagpapa-opera. Hintayin mo lang yun, ha? Opo, maraming salamat po, Ate Okay, Coring. salamat din. Masaya po kasi dati napapanood lang po kita sa TV ngayon. Kaharap na po Oo nga, kita. girl, kaya huwag mong pababayaan ang mata mong nakakapanood. At least nakakita mo si Ate Coring. Opo. Ayan, Ryle, ano yan? Pangtulo po sa kanyang kabuhayan, meron tayong mga gamit para sa kanyang paninda sa street food at malaking payo! Maraming salamat po. Ayan, galing naman. Maraming salamat po. Sana makatulong kami sa iyo, ha? At salamat sa inspirasyon ng iyong buhay. Maraming salamat din po, Ate Coring. Okay, marami po talagang mga tao na humaharap po sa mga dagok ng buhay, pero patuloy pa rin nakatayo at patuloy pa rin lumalaban. Si Justin parang tumatayong ina na rin sa mga batang tinuturuan niya. Ganyan tayong mga ina laging handang magsakripisyo. Kagaya ng susunod nating bisita, pansamantalang isinantabi ang hilig sa music para sa kapakanan ng anak. Makikilala ninyo siya mamaya sa Talentadong Pinay! Next na, Talentadong Pinay. Itotodo na ang nakakaindak na beat sa husay mag-beatboxing. At proseso ng legal na pag-aampon, malalaman natin mamaya kasama ang National Authority for Childcare. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Mga kamisis, handa na ba kayo sa paandar, pasiklab at pasabog ng mga talentadong Pinay? Ako, si Abigail Buban, ang talentadong Pinay beatboxer ng San Mateo Rizal.
Nag-start po ako mag-beatbox nung grade 7 po ako. Inaral ko po siya sa YouTube hanggang sa unti-unti po akong natuto. Lumalaban po ako sa group page po tapos sa Facebook page po ng aming community. Nawawala na po yung passion ko sa pagbi-beatbox kaya nagpo-focus na po ako sa pagiging nanay ko. Last year po, na-scam po ako ng almost 66,000 po sa investment scam po. Sa kagustuhan ko po nga na mapalago yung pera ko na dapat pang binyag ng anak ko, naglaho na lang po lahat. Natulala na lang po ako noon. Blessing naman po na kahit papano, na iraos po namin yung binyag ng anak ko po. Dahil po sa talentadong Pinay, parang nabigyan po ulit ako ng opportunity. Nabuhayan po ulit ako ng loob na gawin po ulit yung ginagawa ko noon. Kapag may naririnig sila, uy, babaeng nagbe-beatbox, ang galing naman. Mas masarap po sa pakiramdam yung may nai-inspire ka rin pong ibang tao. Ang talentadong Pinay beatboxer ng San Mateo Rizal, Abigail Buban! Hello mga ka-misis! Ladies and gentlemen, my name is Abby. And all you're about to hear is 100% human voice. Let the party begin. Let's go. This is beatbox. This is beatbox. This is beatbox. This is Mga kamisis, gusto niyo bang makarinig ng 5 sounds? Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. 5 different sounds all together. Are you ready? Yes! 1. Thank you. Galing naman! Paano ba nagiging expert sa sound? Hindi ko naman alam, meron na palang karera na ganyan. Meron po talaga. Ano yan? May mga competition? Meron po, may mga battles po, may mga performers. Meron naman po yung happy-happy lang po, gagaya po nung sa akin. Mahirap ba? Nahirapan ka ba? Mahirap naman po siya. Mahirap din, ano? Opo, mahirap po siya. Kailangan yung baga mo matatag. Opo. Oo, kung di mawawalan ka ng hininga, di ba, Opo. Laila? Ano sabi? Hikain ako, ate ko rin, hindi pwede sa akin yan. Ay, oo nga. Ano sabi? Abi, plakadong-plakado yung beatbox mo. Ang galing, ang husay mo. Yeah! Thank you po. Palakpakan natin ang talentadong Pinay ng San Mateo Rizal, Abigail. Mga kamisis, abangan nyo po ang mga susunod pang mga Pinay na magpapamalas ng kanilang talento. Abangan nyo, face-to-face with Ate Coring sa Facebook. Dahil i-upload namin ang bawat performance at boboto kayo kung sinong inyong paborito, kung sinong pinakamarami, yun ang pababalikin natin. Hanggang
sa susunod na paandar, pasiklab at pasabog ng mga Pinay na may pambihirang husay. Ito ang Talentadong Pinay! Next na, proseso ng legal na pag-aampon. Paano nga ba? Malalaman natin sa Ansabe. Abangan sa pagbabalik ng Face to Face with Ate Coring. Sa takbo ng pamilya, hindi po lahat ay nabibiyayaan ng sariling anak. Kaya naman, marami sa mga kamisis natin, bukas ang puso sa pag-aampon. Pero hindi alam kung paano ito sisimulan. Kung hindi magmamana ng anak ng kapatid o ng pinsan na hindi kayang palakihin, naku, uso sa ating mga Pilipino yan, yung iba humahanap talaga ng paraan para makaampon sa isang institusyon. Ahensya ng gobyerno ang dapat lapitan po dyan sa ganitong sitwasyon. Ang sabi... Bukas po ba kayo sa pag-aampon at bakit? Oo naman, para at least matulungan mo rin yung bata, di ba? Kasi wala na nga siyang nanay, wala siyang tatay. Matulungan mo pa siya sa pag-aaral niya, maalagaan mo rin siya. Why not? Mag-aampun ako kung kailangan. Kung makikita ko yung bata dyan na wala man lang nag-a-accept, kumuha. Ako, willing ako mag-ampun. Ako, magkakaanak na ako, yung sarili kong anak. Yun lang yung para sa akin. Kung mag-aampun man ako, depende kung financially stable ako. Para ipaliwanag ang tamang proseso ng pag-aampon na ngayon daw ay napakadali na hindi tulad dati. Kasama natin, National Authority for Child Care Executive Director, Attorney Gabby Concepcion. Hello! Hello, Ate Coring. Okay, Attorney Gabby. Yes. Meron pa bang nag-aampon ngayon? Actually, madami. At saka, ang nanotice namin, mas marami ng domestic adoptions ngayon compared to before. So, I think ito ay dahil din unti-unting nawawala yung stigma about adopted children or being adoptive parents. Oo. Ano ang proseso ngayon? Dokumento lang. Ano-ano yan? Pwede bang mabilang na kamay yun? Well, yung mga dokumento, of course, kailangan ng mga NBI clearance. Of course, ang ating gustong siguraduhin ay we are putting our children in a safe place. Right. So, meron mga NBI clearance. Hindi naman requirement na, yung iba kasi iniisip ay dapat siguro mayaman. Hindi naman. Ang palagi naming sinasabi, kailangan lang siguraduhin na yung mga bata natin will go to a home na sila ay mapapakain, papakainin, pag-aaralin, na hindi naman kailangan na maralyang lifestyle. Pero yung simple lang, normal, na magmamahal sa kanila. The most important thing is magkaroon sila ng forever family na magmamahal sa kanila, pag-aaralin sila. So paano yun? Titingin sila sa katalog? At titingnan nila yung mga bata? Hindi o na kayo rin. ang nag-a-assign? Hindi na rin. Kasi, di ba, mas lalo na tayo na naabutan natin yung mga black and white movies na merong mga scenes na pupunta yung mag-asawa sa orphanage, tapos sasabihin nila, ay, gusto ko yung batang yan. O, hindi na ganun ang adoption ngayon. Ang ating focus ay yung bata. So, kunwari, kung gusto nyo mag-ampon, mag-a-apply kayo to be adoptive parents. Okay. Tapos, merong tinatawag natin na matching, na ima-match yung bata doon sa palagay ng mga matching committees. Yung mga, meron kasi tayong mga committees na merong psychiatrist, may psychologist, may pediatrician, may abogado, may social worker, kung sino yung sa palagay nila na fit para doon sa bata. So, hindi natin hinahanap yung aling bata ang mag-fit dun sa parents, hahanapin natin yung parents na mag-fit dun sa bata natin. May ganon. May ganon. So, meron pa ring matching, pero may matching, hindi na pero yung... hindi, parang walang catalog, di ba? Hindi naman yan. We like to say, hindi yan parang nagpunta ka dun sa isang pet store at pumili ka ng puppy in the window. Hindi na ganon. So, kuminsan, kung wala talagang mag-aampon dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na inter-country adoption. And sometimes, hindi ka maniniwala na talagang meron nga tayo dati na napaampon, magkakapatid na 7. Pero abroad. Abroad. Kasi dito medyo mahirap tayong makahanap ng mga magulang who will be willing to take in 7 children right away. Okay, Ang sabi nila, Laila? Ito si Ate Irene, merong tanong. Ayan, halika Ate Irene. Ang LGBTQ po ba ay maaari na po ba silang mag-ampon? Oo nga naman. Kung magka-partner po sila.
Ayun. Well, dun sa unang tanong, kung kayo ay member of the LGBTQ community, marami na po kaming napaampon sa members of the LGBTQ community. Pero dahil nga sa Pilipinas, hindi pa natatanggap ang same-sex marriage, hindi sila nakaka-adapt as a couple. Isa lang ang makaka-adapt sa kanila. So, pwede rin yun? Pwede rin yun. At saka yung pag-ampon kasi, whether you're a member of the LGBTQ community, yon pwede yon. Kung kayo ay single, wala kayong asawa, pwede mo mag-ampon? Pwede mag-ampon. Married couple? Pwede. Pwede rin. Ayun. So, hindi masyadong pwede. nadi-discriminate. Kasi nga, we like to emphasize na ang importante ay hindi mapapasama ang mga bata natin. So, kung sila ay merong LGBT member of the community, mapagmahal at mukhang aalagaan yung bata, pwede silang mag-adapt. Why not? Why not? At saka madami na kami napa-adapt marami na rin. Ang sa galing, members of the ano? LGBTQ community. Okay, Ryle. Ate ko rin kasama ko po si Nanay Amalia na may tanong din po. Kung sakali pong ako po nag-ampon, ngayon, hindi ko po siya naipa-registered sa NECC. At verbala na lang po ang pag-ano ng birth certificate. Ayun. Kami-kami lang. Maraming ganyan, Oo, yung pineke din ba ang birth certificate? Well, kung talagang mahal nyo yung bata, ipapadaanin nyo sa tamang proseso na in any way, mabilis na naman ngayon at saka wala kaming fees Walang fees for, hindi nyo kailangan kumuha ng abogado. Hindi katulad dati, kukuha ka talaga ng abogado, tapos kuminsan inaabot nga ng maraming taon. Sa NACC, walang fees, hindi nyo kailangan ng abogado. Lalapit lang kayo dun sa social worker sa inyong municipality. So, pag hindi nyo kasi dinaan sa tamang proseso, walang karapatan yung bata. That child will be of no relation to you whatsoever. Pag nag-ampun po kasi kayo, nagiging legitimate child ninyo. Ibig sabihin, yung karapatan na gamitin ang pangalan ninyo, yung karapatan na magmana. Nothing but a piece of paper. Gusto rin natin sabihin sa lahat po ng nameke ng birth certificate, tinatawag nating simulation of a birth certificate, pwede po yan. Meron niyang amnesty, idadaanin natin sa tamang proseso, tapos i-correct yung birth certificate para naman magkaroon ng karapatan yung bata niya. O ayan, tutulungan kayo, pumunta lang kayo sa kanilang tanggapan. Thank you po. Oo, kailangan lahat legal. Alam nyo, ang pag-aampon, hindi lang para sa mga supling o yung mga toddler, yung mga maliliit na bata. Pwede rin pala kahit may edad na o nasa hustong gulang na. Kaya mamaya, makakakwentuhan natin at magbabahagi ng kanilang talambuhay sa pag-aampon ang ating makakausap. Diyan lang po kayo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan kasama si NACC Executive Director, Attorney Gabby Concepcion, tungkol sa pag-aampon in the institutions fostering children for adoption. Meron din mga may edad na. Meron. Pag sinabi natin may edad na, ano yung pagkakaalam mo na pinakamatanda na na-adopt pa rin? Well, unang-una, gusto namin sabihin na kung minsan ang mga Pinoy napaka-picky na adopters. Okay. Gusto nila, syempre, gusto nila baby, gusto nila babae, mga ganyan. Pero slowly, dumanami na rin ang nag-a-adapt at saka hindi na sila masyadong choosy. So, pero syempre, ang gusto pa rin usually ng mga tao ay yung mga bata, siguro hanggang mga 5-6 years old. After the age of 5 or 6, it becomes more and more difficult to have these children adopted. Pero meron pa rin. Ngayon, meron din tayong tinatawag na adult adoptees, lalo na nga yung mga kung minsan lumaki sila in a household, considered sila as children of that family, pero hindi lang dumaan sa tamang proseso ng adoption. Miski na adults na sila, pwede nating i-formalize yung parent and child relationship through an adult adoption. Ayun. Para nga mabigyan ng karapatan yung mga batang ito na tumanda na. Ayun. At meron tayong ganoong sitwasyon dito sa studio. Laila? Oo, ate ko ring eto nga, no, tayo po tayo. Si Ma'am Isa, asawa si Sir James, inampun nila si Charles. Okay. 13 years old pa lang si Charles nung simula yung proseso. Dahil
wala pa noong NACC. Yes, hindi pa administratibo noon. So dumaan sila sa korte. Habang ang anak ni Ma'am Isa at ni Sir James na si Andrea, ayan. Ito naman yung asawa niya, si Kenji. Full force. Oh, syempre, di ba? Baka nga ampunin na rin nila ako, why not, di ba? Pagkakataon mo na ito, Pwede, girl. di ba? Oo. So ito si Andrea naman, meron siyang biological na anak. Kaya lang, naging single mother, nagkakilala. Nung nagpakasal sila, inampon ni Kenji yung anak ni Andrea. Ayan. Via NACC na. Oh, ang ganda, di ba? Para legal. No? Okay, so ano naman ang inyong karanasan? So, the process started, he was 13. Kailan na, natapos? Actually, dalawa po sila, no? Meron siyang younger brother. He was 12 at that time. Pero wala pa yung benefits of NACC at the time. So, judicial po talaga. We had to hire a lawyer. Kailangan may pera ka para magbayad ng lawyer. Pero sa katagalan po ng proseso, actually, by the time po na-finalize po ang adoption po ni Charles, he was actually 18. So, adult adoption po through the court. Unfortunately, we lost his brother who got sick. So, single adoption na lang po ang nangyari. But we finally, na-finalize po siya in 2022, right at the time na nagkaroon po tayo ng NACC. Yun po, through the court po kami. Mahirap, matagal, but natapos din naman po. Grabe, napakatagal naman nun. Nagbinata na, Pero pogi, pwede mag-artista. Mukha po ng nanay. Di ba? Teka muna. So, Charles, ano naman ang iyong pangarap sa buhay? Bali ngayon po, nasa second year college na po ako ngayon and nag-physical education po ako to push yung coaching po sa all-around po na sports. So, sports-minded siya. Galing. Di ba? So, wala ka namang mga okay lang sa'yo yung sitwasyon. Opo, wala naman po. Tsaka ngayon po, masaya po ako and privilege po na ma-invite po kami dito para po i-share po yung... Para mas marami makaalam na pwede naman na hindi talaga baby. Pwede naman yung medyo may isip na Congratulate! Palakpakan naman natin ang pamilya nito. And I think si Charles started out as a foster child. Correct. No? So iba pa yung fostering. Para dun sa hindi pa ready na mag-adapt, mag-ampon, pwede rin kayong mag-foster ng bata. Ibig sabihin, hindi nyo naman aampunin na, pero pwede nyong alagaan sa bahay ninyo. And sometimes, pag masyado nang na-fall in love na, na-attach na, ay napupunta din sa adoption. I see. Okay. Alright. Anong sabi naman online? Madami, Ate Coring. Ito sabi po ni Elisa Malyari Yu. Sa papel, oo, ampon ka. Sa puso, tunay kang anak. Hindi dugo ang nagbuklod sa atin, kundi pagmamahal na tunay habang buhay. Actually, yung second sa akin na po galing. Attorney, nabilib po kasi ako sa ginawa po ni Sir Kenji. Iba din po kasi ang nagpalaki sa akin. Yung stepdad ko po. And buong buhay ko gusto kong iregalo sa kanya na magpaumpon sa kanya. Pwede ba ako magpatulong sa inyo? Ay, pwede yun. Yung mga abogado po kasi either mataas maningil o di sumasagot Ay, hindi. Walang yan. Wala ngang cost. And I think it's one of the best gifts you can give your stepfather is to want to be, hindi na siya stepfather, father na lang siya, di ba? And you don't even need, it's a shorter process kasi pag ganyan, pag adult ka na, hindi mo na kailangan mag-go through this process na isa-certify ka pa as a child na pwedeng i-adopt. Pwede ka nang magsabi na magpapa-adapt ako sa kanya. Mas mabilis na yung proseso. Ayun. Sa pag-aampon, hindi lang tahanan ang ibinibigay, isang pamilya ang binubuo at sa tamang proseso, mas napoprotektahan ang kapakanan at kinabukasan ng bawat bata or nakatatanda. Maraming salamat sa ating mga bisita, Atty. Gabby Concepcion at sa Tika Carubio family. Thank you. Thank you, Gab. Thank you. Uy, pa-picture tayo pagkita natin kay Sis. Next na, matitikman na ang asim sarap na pinangat na bangus. Ituturo ni Kitty Chef Miggy sa ihain na yan. Mga kamisis, hindi lahat marunong magluto ng pinangat
na bangus. Kaya si Ryle, pinaturuan ko ulit. Sa naging bisita natin, yung bata na 9 years old lang pero napakagaling magluto na. Si Kiddie Chef Miggy. Go, Ryle! Ihain na yan! Kapag ang bangus belly nakipag-meet up kay kamatis, luya at sili, alam nang may maasim-asim na mamumuo. Mga kamisis, sakto na naman ang ating dish ngayon dahil maulan-ulan. Ang ating ihahanda ay pinangat na bangus at kasama ko ang very special chef na si Chef Miggy! Pero ang pinangat, pinakuluan sa maasim na sabaw. Gamit ang kamatis at pampaasim. Ano pa bang pwede gamitin? Kamyas. Yon! At walang ghosting dito dahil lahat ng lasa magkikita-kita sa kaldero. Make sure na bida ang 400 grams ng bangus, 5 kamatis, 1 bawang, 2 sibuyas, 3 sili, 50 grams ng luya, at sinigang mix. Ano ang gagawin natin una? So first, let's put some oil. Sana oil. Now, saute the garlic. Garlic. Okay. Now, let's add the water. Okay, water. Then, sinigang mix. Now, chili. Yung chili ba dapat hiwain? Or ganyan lang? Hindi, ganyan. Ganyan lang. So, Miggy, bakit hindi suka ginamit natin pampaasim? Paksiw na yun eh. Sa bagay. Paksiw nga. Let's add some tomatoes and onions, ginger. Or luya. Now, let's add the bangus. Kuya Ryle, ano yung isda na hindi na babasa? Ano? Di tuyo. Miggy, kung wala tayong bangus, anong pwedeng pamalit? Tilapia And? Sap-sap! 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 Wow! Tignan nyo naman ito. Mainit-init pa. Kulang ng kanin. May kanin ba yan? Pa-request po ako kay Miggy, Ikaw Ate naman, Cory. mga Pilipino tayo, kailangan may kanin. Pero wag masyado, hindi masyadong malusog. Ang may kanin parate. Ano ang secret daw nito? Ate Cory, ang galing po kasi ni Miggy, una sa lahat, dahil po bagets siya, boneless bangus. Ganon. Tsaka, wala masyadong suka to papaasim, Ate Cory. Para balanse lang po. Para siyang, ano yung tawag doon? Paksiw, pero hindi siya gumamit ng vinegar. Ayun. So, sa lahat ba ng mga pinupuntahan mo, natututo ka naman? Opo, Ate Cory. O, Actually, sa nakakalimutan lahat mo? yata ng ihain, favorite ko si Miggy. Totoo ba? Opo. Tsaka papadagdag pogi points yung pag yung lalaki marunong magluto. Sino sa inyo yung mga asawa nagluluto? Sino sa inyo yung mga asawa nyo nagluluto? Ay, ang konti, kita mo. Konti lang kayo sa mundong pogi talaga. Diba, siksik, liglig sa kwentuhan at nakaka-happy dito sa studio. So, dapat kayo rin maka-experience. Punta na kayo dito sa studio namin. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at intayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan sa Lunes. PBA players Andre Caracot, Dalf Panopio at Francis Escandor magpapakilig at makikipagkulitan. Tamang hairstyle base sa hugis ng mukha. Malalaman natin sa alagang Ate Cory. At kapatid anchor Andre Felix at Ate Jen. May nakaka-touch na kwento sa Me and My Kasama sa Buhay. At ito ang Face to Face with Ate Cory. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Kwento natin ay kwento niya rin. Face to face, buhay ang atin. Kapatid, ito'y para sa atin. Sa bawat umaga